Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Masamang balita daw siya. Malas sa buhay ng babaeng iyon. Paano mangyayari ang gayon ay hindi naman kami magkakilala, pangangatwira ni Virgil sa isip. Pero bakit nga ba parang biro ng pagkakataon na sa 2 beses nilang pagtatagpo ay 2 beses ding may nangyaring hindi maganda sa babaeng iyon? Pero ang cute niya. Nangingiti si Virgil habang naiisip iyon. May sinasabi kayo sa akin, sir. Si Trina iyon nakalalapit pa lamang sa mesa ni Virgil. Sir, nangingiting pagtawag uli ni Trina sa pansin ni Virgil. Para namang noon lamang nagkamalay sa paligid si Virgil. Ano nga iyon, Trina, nula sa bibig ni Virgil. Ano nga ang? May nasabi ba ako sa iyo? Ewan ko sa inyo. Basta sabi ninyo cute. Ewan ko naman sa inyo kung sino ang pinatungkulan ninyo yon. Ako lang naman ang narito sa harap ninyo. O nasabi ko ba iyon? Yes, sir. Talaga? Nasabi ko, yes sir. Napatawa naman si Virgil. Oo nga, cute ka nga. Ngayon, nasaan na ang mga papeles na ipinahanap ko sa iyo? Eto na sir. Inilapag ni Trina sa ibabaw ng mesa ang isang folder na kinapapalooban ng papeles na kailangan ni Virgil. Salamat. Sige na, sabi ni Virgil. Okay. Pero talagang cute ako sir. Saka pa lamang kumilos pabalik sa kanyang mesa si Trina. Narinig ninyo iyon, girls? Cute daw ako, sabi ni Sir, sinasabi ni Trina habang kunway kinikilig pa habang lumalakad. Nagtawanan naman ang mga kaempleyada ni Trina. Maliit lamang ang opisinang iyon na may 5 mesa para sa 5 empleyada. Ang ika-6 na mesa, sa pinakadulo, ay mesa ni Virgil. Isa ito sa mga opisina nila ng kanilang financing firm. Kadikit ng opisinang ito ay ang isa pa nilang negosyo, bahay sanglaan. Family business ng mga Vergara ang financing firm at pawn shop. Nang mamatay ang ama ni Virgil ay sa kanya nalipat ang pamamahala ng kambal na negosyo nila. May 4 na iba pang sanggay sa Metro Manila ang Double V Financing, gayon din naman ang Double V Pawn Shop. May 3 pang kapatid si Virgil. 1 lalaki at 2 babae. Ngunit siya lamang ang nasa tamang posisyon para pamahalaan ang kanilang negosyo. 2 sa mga kapatid ni Virgil ay nasa Amerika. Ang panganay, si Kuya Venancio, ay may sarili ng pamilya at patuloy na umaangat ang karera bilang tekniko sa isang kilalang kumpanya ng computer technology. Ang sumunod kay Virgil, si Victoria, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro, kung saan ang kanyang asawang Amerikano ay kabilang sa mga top executives. Samantala, ang bunso nilang kapatid na si Vivian ay kasalukuyang kumukuha pa ng kursong medisina. At hindi pa man ay plano ng magpakadalubhasa sa Amerika. 22 taong gulang si Vivian. Naunang namayapa ang kanilang inang si Virginia. Makalipas ang 2 taon ay ang kanilang amang si Vicente naman ang binawian ng buhay. 28 taong gulang na si Virgil. Edad na para sa kanya ay ideal upang ang isang lalaki ay magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pang nabubuong plano si Virgil hinggil sa ganoong bagay. Hindi naman dahilan ang kaabalahan niya sa pamamahala ng kanilang kabuhayan. Dahil sa kabila ng kanyang responsibilidad ay lagi siyang may nakalaang oras para sa sarili. Lagi na ay may panahon siya para gugulin sa ibang aspeto ng kanyang buhay bilang isang binata. At bilang isang binata ay hindi niya ipinagkakait sa sarili na bigyang katugunan ang romantikong bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang babae na rin naman ang nakarelasyon ni Virgil bago pa si Lori. Si Lori ay Chinese mestiza. 24 na taong gulang. Insek ang negosyanteng ama. Pilipina ang inang dentista. Tapos ng kursong economics si Lori. Ngunit sa halip na tumulong na lamang sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo, ay pinili nito ang magtrabaho sa isang bangko, sa Makati. Sa pagkaalala kay Lori ay napasulyap sa kanyang wristwatch si Virgil. 2:00 ng hapon. 4:00 ay magkikita sila ni Lori sa Shangri-La. Prente pang nakadapa si Lori sa malambot na kama. Natatakpan ng kumot ang kanyang hubad na katawan mula sa parteng hita hanggang itaas ng baywang. Nakapantalon na si Virgil. Gayunman ay hubad baro pa siya.
Bumalik siya sa kama, umupo sa gilid niyon. Dinukwang niya si Lorelie. Hinalik-halikan ang likod ng babae. Napapapiksi naman si Lori sa bawat pagdampi ng mga labi ni Virgil sa balat niya. Mahal. Nausal ni Lori. Mahal, oras na, ani Virgil. Tumihaya na si Lori. Hindi alintanang nakabuyangyang ang malulusog na dibdib. Hinila nito sa batok si Virgil. Kinuyumos ng halik sa mga labi ang lalaki. Ang galing, masayang bulong ni Lori matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Namumungay ang mga mata nang muling mangusap habang nakapulupot pa rin sa liig ni Virgil ang braso. Pwede ba natin ulitin, mahal, malambing na sabi. 9:30 na. Ano ngayon kung 9:30 na? Magdi-dinner pa tayo bago kita ihatid. No problem. Nagpaalam ako kay mommy. At sa edad ko ito, hindi na sila nag-i-impose ng curfew sa akin. Besides, makakapaghintay ang dinner. Unless, ikaw ang nagugutom na, nanghihina at hindi mo na kaya. Mapanukso ang ngiti ni Lori. Naghahamon ang pangungusap. Nang aakit ang mga mata. Kaya nang muling maglapat ang kanilang mga labi, natiyak ni Virgil na muli siyang maghubad ng pantalon. Isang modernong babae si Lori. Sunod sa panahon ang kaisipan. Ginagawa ang nais. Ibinibigay ang kayang ibigay. Mapagpaubaya kung ang pag-uusapan ay ang bahaging ito ng kanilang relasyon. 6 na buwan na silang may relasyon. Nagsimula 1 buwan buhat nang magkakilala sila sa isang social gathering na kapwa nila dinaluhan. Mula noon ay naging visible sila bilang pareha. Lampas hating gabi nang maihatid ni Virgil si Lori sa bahay niyon sa Pasig. Mahigit 1 linggo na sa trabaho si Elaine. Gamay na niya ang kanyang mga gawain sa opisina bilang isa sa 2 sekretarya ng tagapamahala. Ang isang sekretarya ay lagi sa labas o sa field. At si Elaine ay dito lamang sa opisina. 2 malaking pwesto ang sakop ng kanilang opisina na isang architectural and engineering consultancy office. 2:30 ng hapon. Umalis sa kanyang pwesto si Elaine. Manunubig siya. Kailangan niyang magtungo sa comfort room. Kaya kailangan niyang lumabas ng opisina. Ang comfort room ng unang palapag ay nasa parteng dulo, bandang likod ng gusali. Saglit pa at pumasok na si Elaine sa pambabae na comfort room. Noon naman ay papasok na sa gusali si Virgil na kadarating lamang mula sa kanilang branch office sa San Juan. Nilampasan ni Virgil ang kanilang opisina. Pumunta muna siya sa comfort room. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang pantog. Pinaghihiwalay ng pasilyo ang lalaki at babae na comfort room, bagamat magkaharap ang pasukan ng 2 palikuran. Tuloy-tuloy si Virgil sa men's room. Nagpupulbos na sa harap ng salamin si Elaine. Pagkuway nagpahid siya ng lipstick sa mga labi. Nagbrush ng buhok. Nang makontento siya sa napagmasdang refleksyon niya sa salamin, ay muli na niyang ipinaloob sa kanyang maliit na pouch bag ang kanyang lipstick at compact. Hawak sa kanang kamay ang pouch bag at hairbrush na lumakad si Elaine patungo sa pinto. Hinila niya ang pinto pabukas upang lumabas. Sabay sa pagbubukas din ang pinto ng men's room. Pumihit si Elaine. Pumihit din si Virgil. Sabay pa silang napatingin sa isa't isa. Nakamulagat si Elaine. Nasa normal naman ang pagtitig ni Virgil sa babae. Hindi agad nakabawi sa pagkabigla si Elaine. Si Virgil, sa isang iglap, ay nagkaroon ng kakaibang kislap ang mata. Kakaibang kislap na hatid ng walang babalang pag-ahon ng tuwa at sigla na lumarawan agad sa mukha nito. Sa susunod na kabanata mga ka-felisidad, asahan ang pag-usbong ng isang kakaibang koneksyon sa pagitan ni Virgil at Elaine matapos ang di inaasahang pagtatagpo sa labas ng comfort room. Maaaring simulan ng gawa ng paraan ni Virgil ang muling paglapit kay Elaine, dala ng kuryenteng naramdaman niya sa sandaling iyon. Kaya abangan natin.